Hantavirus. Sakit ba ito? O bagong paraan ng kontrol? May napapansin ba kayo? Parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa mundo. Isang krisis. Isang outbreak. Isang emergency. Isang bagong banta na biglang sasakop sa media. Yan ang gobyerno. Social media. Mga ekonomiya. At pati isip ng tao. At sa bawat takot na kumakalat, may tanong na unti-unting bumabalik. Sino ang nakikinabang? Hindi lang sa pera. Hindi lang sa politika. Kundi sa kapangyarihan. Dahil ang takot, kayang baguhin ang kilos ng tao ng mas mabilis kaysa katotohanan. Kapag takot ang tao, mas madaling sumunod. Mas madaling i-monitor. At mas madaling tanggapin ang mga sistemang dati nilang tinututulan. At ngayon, isa na namang pangalan ang lumulutang. Hantavirus. At para sa marami, parang bumalik lahat ng alaala. Lockdown. takot. Media panic. Conflicting experts. Piling government mandates. At lipunang unti-unting nawalan ng tiwala. Pero linawin natin ito. Ang video na ito ay hindi para magpakalat ng panic. Hindi rin ito para magbato ng walang ebidensyang conspiracy theories. Ito ay para magtanong ng mas malalim. Sa modernong mundo ba, ginagamit ang mga krisis para palawakin ang kontrol? At kung ang takot ang pinakamabisang paraan para baguhin ang lipunan, may mga makapangyarihang grupo bang natutong pagkakitaan ito? Bago tayo magsimula, comment below. Sa tingin mo ba, Mas lumalaya ang mundo. o mas dahan-dahan tayong minamanipula? At kung gusto mo ng mga diskusyong hindi lang headline ang tinitingnan, kundi pati ang sistemang nasa likod nito, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil habang mas lumalalim ang pagtingin mo, mas maraming bagay ang hindi na mukhang aksidente. Ano ba talaga ang hantavirus? Unahin natin ang realidad. Ang hantavirus ay totoong virus. Hindi ito bagong imbento. Matagal na itong kilala. At kadalasang konektado sa mga daga at contaminated environments. Mahalagang maintindihan niyan. Dahil sa panahon ngayon, dalawang extremes ang mapanganib. Ang mga naniniwala agad sa lahat ng sinasabi ng sistema. At ang mga naniniwala agad sa lahat ng nakikita online. Parehong madaling manipulahin. Ang tunay na critical thinking nasa gitna. Pero dito, nagiging kakaiba ang lahat. Kapag may bagong sakit na lumalabas ngayon, hindi lang ito health issue. Nagiging media event, political event, economic event, algorithm event. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Kapag ang takot ay naging viral, ano ang nangyayari sa lipunan? Stocks gumagalaw. Media engagement tumataas. Gobyernong nag-i-emergency briefing. Tech companies nag-i-increase ng monitoring. Social media nagmo-moderate ng impormasyon. Mga tao nag-aaway online. Ang virus, hindi na lang biological issue. Nagiging ecosystem ito. At kapag may ecosystem, may kapangyarihang gustong makinabang.
Pero ang pinakamatandang teknolohiya sa kasaysayan ay takot. Dahil kayang baguhin ng takot ang buong civilization. Kapag natatakot ang populasyon, mas kaunting tanong, mas mabilis ang pagsunod. Mas madaling tanggapin ang surveillance. At mas madaling ipasa ang temporary measures. Paulit-ulit na itong nangyari sa history. Giyera, terror attacks, economic collapse, pandemics, at halos pareho lagi ang pattern. May krisis, may panic, may emergency powers, may bagong sistema. At pagkatapos, ang temporary ay nagiging permanent. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng krisis ay planado. Pero ang tunay na tanong ay, kapag may krisis, sino ang natutong makinabang dito? Dahil ang kapangyarihan, bihirang nagpapalampas ng oportunidad. Ito ang hindi nakikita ng marami. Pagod na ang modernong lipunan. Mapagod financially. Pagod mentally. Pagod emotionally. Pagod digitally. At ang pagod na populasyon, mas madaling impluwensyahan. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa information overload. Isipin mo, hindi mo na nararanasan ang realidad ng direkta. Nararanasan mo ito sa pamamagitan ng screen. Breaking news. Notifications. Experts. Counter-experts. Algorithms. Fear headlines. Conspiracy videos. Fact-checkers. At habang dumarami, ang impormasyon, mas lumalala ang confusion. Kapag confused ang tao, hindi na siya naghahanap ng katotohanan. Naghahanap na lang siya ng emotional comfort. At yan nagsisimulang kontrolin ng perception. Diretsahin natin. Posible bang gamitin ng malalaking institusyon ang outbreaks para sa impluwensya na siktang profit? At to control. Oo. At hindi na iyan conspiracy. History na mismo ang patunay. Kapag may emergency, lumalaki ang surveillance. At tumataas ang kita ng ilang industriya. Lumalawak ang powers ng gobyerno. At mas maraming data ang nakokolekta. Ang totoong debate ay hindi. May nakikinabang ba? Dahil malinaw na meron. Ang totoong tanong ay, gaano kalayo ang kayang marating ng sistemang gumagamit ng takot bago ito mapansin ng publiko? At minsan, hindi na kailangan gumawa ng fake crisis. Dahil ang tunay na krisis, mas epektibong pang-control. Tunay na takot. Tunay na panic. Tunay na emotional reaction. At doon pinakamabilis gumagalaw ang sistema. Sandali. Napapansin mo ba kung gaano nagiging uncomfortable ang usapang ito kapag hindi na lang tayo nakatingin sa headlines? Dahil hindi na ito simpleng usapan tungkol sa virus. Usapan na ito tungkol sa kapangyarihan, Takot. Surveillance. at kung paano dahan-dahang binabago ang lipunan. Kung nakaabot ka hanggang dito, comment this. Takot ang pinakamabisang kontrol. At i-share mo ang video na ito bago ito matabunan ng celebrity drama and fake outrage.
mas at endless distractions online. Dahil ang modernong sistema, hindi kailangan na ignorante ka. Kailangan lang abala ka. Ito ang mas malalim na realidad. Unti-unti nang nagsasama ang gobyerno, ay technology, AI, and financial system, and so health systems, at digital identity. At karamihan ng tao, kusang loob ng nagbibigay ng data araw-araw. Location, biometrics, search history, voice patterns, behavior, preferences. Hindi dahil pinilit sila, kundi dahil ginawa itong convenient. At baka iyon ang pinaka-importanting pagbabago sa modernong mundo. Hindi na kailangan ng kadena para kontrolin ng tao. Comfort na lang. At sa panahon ng emergency, mas marami pang privacy. Ang kusang sinusuko ng publiko kapalit ng kaligtasan. Maging totoo tayo. Malaking negosyo ang fear. Security industries, pharmaceutical industries, media industries, cybersecurity industries. Kapag natatakot ang tao, mas malaki ang kita ng maraming sistema. At kapag may profit sa takot, nagiging delikado ang incentives. Hindi ibig sabihin na lahat ay masama. Pero kapag reward ang panic, mas lalong lumalakas ang panic machine. At dito nagiging komplikado ang modern society. Dahil minsan ang sistema, hindi na kailangan magsinungaling. Kailangan lang nitong palakihin ng emosyon. Kaya mabilis kumalat ang conspiracy theories ngayon. Dahil marami nang nawalan ng tiwala. Corruption, political manipulation, corporate lobbying, media bias, hidden programs na kalaunan totoong lumabas. Naalala iyon ng publiko. At kapag bagsak ang trust, mataas ang paranoia. At sa gitna ng confusion, mas madaling manipulahin ang society. Minsan, hindi virus ang pinakamapanganib, kundi ang reaksyon ng lipunan. Panic destroys economies. Fear divides people. Distrust destabilizes nations. At kapag nasanay ang tao sa permanent emergency mindset, unti-unting nagbabago ang kahulugan ng normal. Tahimik. Dahan-dahan. Halos hindi napapansin. Ang susunod na anyo ng kontrol, maaaring hindi mukhang diktadura. Maaaring mukhang efficient, being safe, smart, and helpful, and AI-powered. Ang fully connected Gaptar Series, isang sistemang nakangiti habang minomonitor ka. At maraming tao ang kusang tatanggap dito. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sa panahon ng uncertainty, nakakaadik ang pakiramdam ng seguridad. Kaya, planted ba ng big state ang hantavirus? Walang matibay na ebidensya para sabihin at mahalagang sabihin iyan ng malinaw. Pero ang mas malaking katotohanan ay ito. Ang mga krisis ay kayang gamitin ng makapangyarihang sistema para palawakin ang impluensya at kontrol. At sa modernong mundo, ang takot ay isa sa pinakamahalagang resources. Kaya bawat emergency,
dapat sinusuri. Hindi blindly tinatanggap. Hindi rin blindly tinatanggihan. Sinusuri. Dahil ang lipunang tumitigil magtanong, unti-unting nawawalan ng kalayaan. Ang susunod na malaking laban ng sangkatauhan, maaaring hindi tungkol sa baril. Maaaring tungkol ito sa perception, information, fear, base at psychological control. Kaya sa susunod na may bagong krisis, huwag lang itanong, ano ang nangyayari? Itanong mo rin, sino ang nakikinabang? Anong bagong sistema ang lumalawak? At bakit parang bawat takot may kapalit na bagong kontrol? Kung napaisip ka ng video na ito, i-share mo. Hindi dahil kailangan mong sumang-ayon, kundi dahil mahalagang may mga taong handang magtanong pa rin. Mag-subscribe para sa mas malalim na analysis tungkol sa kapangyarihan at sa teknolohiya. AI. Surveillance. Wani at mga sistemang tahimik na humuhubog sa modernong mundo. At tandaan, ang pinakamakapangyarihang sistema ay hindi iyong kumokontrol sa katawan mo, kundi iyong kumokontrol sa mga bagay na takot kang questionin. Please subscribe, like, and share to help us bring more eye-opening and educational content to you.